Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Mga private army ng ilang politiko, buhay na naman ngayong eleksyon. Mga programa at pondong inilaan para sa rehabilitasyon ng maruruming ilog, may kinahinatnan ba? At ang patuloy na paghuli at pagbenta ng mga manta ray sa Sorsogon, bakit hindi masugpo? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Goons, Hitman, Birador. Ito ang karaniwang tawag sa bumubuo ng isang private army. At sa mga lugar kung saan matindi ang bangayan sa politika, paraan daw ito ng mga politiko para bigyang seguridad ang kanilang mga sarili. Ngayong eleksyon, nalaman naming buhay na naman ang mga ito. Pangkaraniwang binatilyo kung titingnan ang 16 na taong gulang na si Saddam. Nag-aaral ng kanyang leksyon at isang mabuting anak sa kanilang bahay. Pero nag-iiba ang kanyang katauhan kapag nakahawak na siya ng baril. Bagong recruit ng isang private army sa Mindanao si Saddam. Makatapos ng pag-aaral. Pero alis ka ba sa grupong to? Hindi. Dahil? Kasumpaan na ako. Na? Dito na ako. Tatanda. Karaniwan sa mga miyembro ng private army, walang sinasayang na panahon. Gaya ngayon, nagpa-practice sila para sa kanilang mga susunod na kwentro. Miyembro naman ng SWAT si Romano sa kanilang lugar sa Mindanao. Pero aminado siyang dumodoble siya ng trabaho bilang miyembro ng isang private army. Ngayong eleksyon, kung wala kang baril, minamaliit ka ng kapwa mo. Itong mga katunggali mo sa politika. Kung wala kang baril, may possibility rin. Yung umpisa lang ay eleksyon, pero maaari kang lalo na pag malakas kang kandidato, maaari ka nilang papatayin para hindi ka naman maaring manalo. Katapatan ang pangunahing katangian para sa mga nagre-recruit at nagbubuo ng private army. Kaya't karaniwan sa kanilang miyembro, kung hindi man kamag-anak, ay malalapit na kaibigan. Sa dami ng baril, iisipin mong armory ito ng pulis o militar. Pero pag-aari ito ng isang private army. Halos lahat ng klase ng malalakas na kalibre naririto, kabilang ng AK-47 na gamit din ng grupo ni Osama Bin Laden. Noong Pebrero, inamin sa amin ng grupo na karamihan sa mga ito ay hindi lisensyado. Yung mga high power, binibili nila yan kasi protection daw sa kanilang kandidatura. Isa-isa lang. Minsan yung malaking item, kagaya yung Armalite kung maghigpitan, gina-chap-chap namin, hatid-hatid, hanggang mabuo namin yun sa isang lugar nga doon kami magbintahan. Kung wala kang baril, may possibility rin. Yung umpisa lang ay eleksyon, pero maaari kang lalo na pag malakas kang kandidato, maaari ka nilang papatayin para hindi ka naman maaring manalo. Para sa mga private army dito sa Mindanao, habang dumarami ang kanilang armas, habang dumarami ang kanilang tauhan, mas tumataas daw ang pakiramdam ng pagiging ligtas, lalo pat lumalapit ng eleksyon.
In terms naman sa pagkuha ng tao, unang-una kapag namili ka, siyempre, ang unang papasok niyan, kamag-anak dahil alam mo kapag kamag-anak, hindi na natin pinag-uusapan yung sahod, hindi natin pinag-uusapan lalong-lalo na kapag may eleksyon, dahil nandoon yun kung baga dugo sa dugo Kapag nagkaroon ng gulo, siyempre, kahihiyan ng isa, kahihiyan na rin ng buong pamilya. Para po lamang sa kapakanan ng pamilya namin upang hindi kami abusuin ng aming kalaban. Biktima ng private army si Ustads Kahir Macapegues. Kaya't mahigpit ang seguridad na inilatag ng pulisya sa kanya. Si Macapegues ay dating mayor sa Matanog, Maguindanao at ngayon tumatakbo muli sa posisyon. Napansin ko, dalawa yung baril mong dala. Ano bang gamit itong isang malaki? Ito, pang-sniper ito. Pang-snipe sa, kung sa kami may kalaban, bakbakan. Ayon kay Macapegues, nagsimula ang kanyang problema dahil sa politika. After I registered here in Parang, the Parang Kumilik forwarded the registration to Matanog. And when it was forwarded to Matanog, yun nawala yung registration ko. Binaril nila doon. Alam nila na my son is following up my case there, protest. So inabangan nila doon. Doon mismo sa harapan ng hagdan ng Kumilik. Pag may kalaban ka, lalo na kung politisyan ka, talagang kailangan na may security ka. Kung may armory ang armadong grupo na inabutan namin sa Mindanao, ang kuwebang ito naman ang pansamantalang pinagtataguan ng armas ng isang private army sa Abra. Sa edad na 13, si Tenten ang pinakabatang membro ng grupong ito. 3 na raw ang kanyang napapatay. Una siyang pumatay dahil sa personal na away nung 12 taong gulang pa lang siya. Kasi lumalaban kahit tinalikuran ko na. Tumakbo na ako dun sa bahay mo. Kinuha ko nung baril. Ang ama niyang sundalo, hindi alam na sumali siya sa isang private army. Handa raw siyang pumatay para sa kanyang among politiko at hindi raw siya natatakot na magkabangga silang mag-ama. Pag sumugod yung tatay ko, lumaban naman ako pag sumugod. Lalabanan mo yung tatay mo? Oo, sir. Eh, paano kung mapatay mo yung tatay mo? Wala na, patay na. 2 buwan pa lang sa private army si Jerry, pero pagdating sa engkwentro, isa na siyang veterano. Dati kasi siyang NPA, kaya hinimok siyang sumali sa grupo. Kasi mahirap na magulo kasi dito sa Abra. Yung maraming nagagawang patayan, lalo na yung mga malalaking isda, yung mga politiko, mahirap na. Namin binabantayan araw-araw. Parang gera talaga dito sa pag-eleksyon. Tuwing lakad, siyempre, armado, talagang iisipin ko talaga pag ganun kasi. Baka ambush. Magbibigay din siya ng buwan-buwan ng 3,000. Kaya bibili ng mga pagamitan, yun lang, pagkain. Yun lang. Ang probinsya ng Abra hotspot lagi pag-eleksyon. Madugo raw kasi ang politika sa lalawigan. Mula taong 2001 hanggang sa kasalukuyan, 30 politiko na ang napapatay dito. Hindi makalimutan ni Kit Bersamin ang paslangin ng kanyang kapatid na si Congressman Luis Bersamin nung nakarang taon. When my brother went down, I panicked. I cried, yun nangyari na So, ang pagkapatay ng brother ko, nasa trauma pa na dahil kitang-kita kong pagbarya sa kanya. Paniwala niya, politika ang nasa likod ng pagpatay. Politics. Clear and simple politics. Because my brother is running for governor,
I know they cannot beat my brother one-on-one honest election. Bukod sa gun ban, mahigpit ding ipinagbabawal ng COMELEC ang mga private armed groups para iwasan ang karahasan sa darating na eleksyon. It is very evident na ginagamit nila yun during campaign at saka during election day to harass yung mga voters or yung mga opposing candidate in particular. Sa ngayon, 9 na grupo ang mahigpit na binabantayan ng pulisya sa Abra. And these are mostly being maintained by politicians. Ay, bawal yan. Kaya nga natin ina-identify, minomonitor kung ano, binabalidate, and then dinidismantle natin. Kontra sa batas yan. Una-una, yung baril na hawak nila, illegal na ito. Pero ang isang politikong nakausap namin, higit na ipinagkakatiwala ang seguridad sa kanyang private army kaysa sa pulisya. Siyempre, pagka may armen ka na rin, mas matatag ka lang na lalaban, di ba? Saka mas safety ka rin kasi may security ka. Kaysa yung, kahit sabi mo may pulis ka, actually, hindi naman palagi yung pulis inaano yung buhay niya, di ba? Diyan kasi nag-uumpisa yung gulo. Mag-employ ka ng private na security na hindi naman license. Meaning mag-hire ka ng mga tao na hindi naman authorized humawak ng baril. Palagi namin sinasabi, no? Kung may mga problema itong mga politicians, they refer the matter to us at titignan namin. Hindi na sikretong pagkakaroon ng private armies ng ilang politiko sa bansa. Igit man nilang ito'y para lang sa kanilang kaligtasan at seguridad, malinaw itong paglabag sa batas. At kung patuloy na lalawak ang impluwensya ng mga armadong grupo, walang argumento. Mananatili silang banta sa isang malinis at mapayapang lipunan. Ako si Giga Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa daungan ng Pilar Sorsogon, ito ang aming inabutan. Ang patagong bentahan ng mga mantari o pasa-pasa kung tawagin ng mga Bicolano. 5 kilo lang. Mantari o pasa-pasa para sa mga Bicolano, isang uri ng lamang dagat na kabilang sa listahan ng mga itinuturing na endangered species. Pero sa isang bayan sa Sorsogon, patuloy ang paghuli at pagkatay sa mga ito. Ano nga ba ang konkretong hakbang na ginagawa ng mga otoridad para maihinto ito? Alamin sa report ni Ruth Cabal. Dalawang linggo na ang nakalilipas, muling binalik sa karagatan ng mahigit 300 isdang ito sa Tubataha Reef sa Palawan. Ito ang Napoleon wrasse o maming, isang uri ng isdang nanganganib o kabilang sa mga tinatawag na endangered species. Nasapat ang mga ito mula sa mga dayuhang poacher mula sa China. Huli sa aktong nangingisda sila sa ating karagatan noong Disyembre. Pero matapos magpiyansa, napalaya ang mga dayuhan. Hindi ito ang unang pagkakataong nakalusot ang mga dayuhang poacher sa bansa. Pero hanggang ngayon, tila talamak pa rin ang paghuli at pagbenta ng ilang mga nanganganib na lamang dagat ng mga sarili nating kababayan. Sa daungan ng Pilar Sorsogon, ito ang aming inabutan. Ang patagong bentahan ng mga mantari o pasa-pasa kung tawagin ng mga Bicolano. 5 kilo lang. Kabilang din ang mga ito sa listahan ng endangered species. Ibig sabihin, bawal hulihin at bawal ding ibenta ang mga ito. Sa mga palengke naman sa Daraga Albay, lantarang binibenta ang kinunot sa mga karinderya. Isang uri ito ng Bicol delicacy, gawa sa mantari, gata at sili. Patunay na nakalulusot at tila hindi nababantayan ang patuloy na pagkalakal sa mga nanganganib na lamang dagat. Ilang residente sa Pilar Sorsogon ang aming nakausap.
Kabuhayan ng marami sa kanila ang pangingisda, kabilang ang paghuli ng pasa-pasa. Bali, isang ganun, ano na. Bata pa lang daw si Mang June, nakikita na niya ang amang nanghuhuli ng mga ito. Kung minsan nga makakakita ka pa dyan ng lutang, halimbawa nagbabiyahe ka, may makikita ka pang nakalutang, siguro yung nabitiwan. Pero ngayon wala na. Alam daw nilang bawal ang paghuli sa manta ray sa karagatan. Kadalasan iniiwasan na raw nila ito, pero minsan, aksidente kung lumapit daw sa kanila ito. Kaya napipilitan na silang kunin ang mga ito. Yung bangkulis, ganyan, yung malasugi, yun ang talagang sinasadyang kukunin. Kaso lang, sumasampa yung pasa-pasa. Kaya kung halimbawa patay na, alangan naman nabitiwan mo pa yun, dinadala namin sa gilid. Oo, pag siyempre kukunin na yan ng tao pag patay na, mabuti kung wipe at bibitawa namin. 50 hanggang 80 pesos kada kilo ang bentahan ng manta ray. Hindi bababa sa 100 kilo ang isa. Ibig sabihin sa isang piraso, 5,000 piso agad ang pwedeng kitain. 120 at saka 18, 138, 135 lang. Sa ilalim ng BIFAR Administrative Order 193 ng Republic Act 8550, 4 na taong pagkakakulong ang parusa para sa sinumang mahuhuling nangingisda o nagbebenta ng anumang endangered species. 5,000 naman ang multa, pero tila hanggat walang nakikitang hulihan, wala ring madadala. Kasi dapat talaga hindi dito, doon mismo sa source. Kasi kung dito ka na sa sa bayan, mahirap na 'yon. Kahit hulihin mo man, huli na rin kasi patay na. Dapat doon pa lang sa area kung saan nagaganap itong mga illegal na pangingisda ng manta ray. Marahil isang problema kaya patuloy ang gawaing ito ang hindi mahigpit na pagpapatupad ng batas. Aminado ang pulisya dito. Humanitarian reason na lang siguro yun kasi nakakaawa naman kasi yung mga mangingisda natin na halos wala nang mahuli tapos nakakatsyempo pa ng manta ray na maliit. Kakawawa naman sila. Ang lokal na ahensya ng gobyerno ang responsable sa paghuli at pagmonitor ng mga iligal na uri ng pangingisda. Pero maging sila, aminado rin sa mga limitasyon. Pwede kayong manghuli first and foremost sa laot. Well, theoretically, that's the best place. Paano kasi makikita mo kagad, makikilala mo kagad siya? Unfortunately, kung nasa laot ka, medyo mahirap-hirap maghabol doon. Kasi ilan lang naman ang mga nagpapatrolyo sa dagat. May ibang mga prioridad din daw ang ahensya, kaya hindi masyadong natututukan ng patuloy na paghuli ng mga manta ray sa kanilang lugar. Most of our attention, especially the local government units, at saka BIFAR, at saka Department of Agriculture, at lahat yung mga ahensya ng pamahalaan ay nakatuon sa pagpipigil ng dynamite at cyanide fishing. Kasi yan ang talagang napaka-destructive. Iba't ibang grupo na sa Bicol ang nagtutulungan para mailigtas ang kumukonting bilang ng manta ray. Noong taong 2003, wala na sa 200 ang bilang ng mga manta ray na na-monitor sa Pilipinas. Marami rito makikita sa tinaguriang Manta Bowl sa Ticao Pass sa pagitan ng Masbate at Sorsogon. What we did was we identified parang the 3 bordering towns. And gumawa kami ng covenant of joint protection. So parang tulong-tulong kayo and then protect the reef. Kung tutusin, mas malaki ang pakinabang sa isang buhay na manta ray kumpara sa patay na. Kung hahayaang buhay ang mga ito, malaking pera ang maibibigay nito sa turismo ng lugar. Ang regular na bayad sa scuba diving sa Manta Bowl, $. Sa isang taon tinatayang $3 milyong o mahigit 144 na milyong piso ang maaaring kitain sa scuba diving dahil sa manta ray. Bukod pa yan sa bayad sa hotel, sa pagkain at iba pang kailangan ng mga turista. Pero hindi ito simpleng matematika para sa pamilyang uunahin ang kalam ng sikmura. Kami lang ang malilit dahil maliit naman kami mga isda. Ultimately, all these things are driven by market. And what do you mean when you say market? People. Yung mga bumibili, yung mga kumakain, yung customer ng restaurant. It is us, you and me.
that makes the difference. Hindi lang mga manta rin ang pinagmamalaki ng mga karagatan ng Bicol. Malaya ring nakakapabuhay ang mga whale shark o mas kilala bilang butanding, ang tinuturing na pinakamalaking isda sa buong mundo. Ayan! Ang ganda! Minsan na rin nanganib ang mga butanding sa kamay ng mga mangingisda. Mabenta kasi ang palikpik at laman nito noon. Itong itim na to, yan yung butanding. Ang Donsol dito sa Sorsogon ay nakilala para sa mga butanding, pero ngayon nagiging tourist attraction na rin yung mga manta ray. Isang Pilipinas sa tinuturing na may pinakamasaganang yamang dagat sa buong mundo. Tahanan ng ating mga karagatan ng iba't ibang uri ng halamang dagat at hayop. Pero marami sa kanila nanganganib na maubos at mawala. Hawak ngayon ang disiplina ng tao at masusing pagbabantay ng mga kinauukulan ang kanilang kaligtasan. Yan! Lumalangoy! Ako si Ruth Cabal at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Paraiso kung tawagin dati ng mga mangingisda itong ilog ng Ubando dahil sa dami ng mga sariwang isdang nahuhuli dito. Pero ngayon, ang kadalasan daw nilang inaabutan, mga patay na isda. Maganda ang mga katawang tubig ng ating bansa, pero malungkot na marami sa mga ito nilumot na ng mga dumi. Ilang beses nang sinubukang muling buhay ng mga ito pero matapos ang maraming taon. Ano na nga ba ang sitwasyon? Alamin ang detalye sa Reporter's Notebook ni Oscar Oida. Madumi, maitim, maburak at nakakasuka ang mabahong amoy ng naglulutangang mga basura. Ito ang nasaksiyan ko ang kalagayan ng ilang naghihingalong ilog sa ating bansa. To 30 years ago, ang Ubando, paraiso. Paraiso kami rito. Ang alimango, hipon, bangus, sagana-sagana kami dito. Ngayon, hindi na namin masasabing paraiso. Bakas ang pangamba ng mamangisdang ito sa Ubando, Bulacan na magkaroon ng matinding polusyon sa ilog na pinagkukunan nila ng pangunahing kabuhayan. Pero sa ngayon, pag nakahuli ka ng 3 araw, susundin mga 1 linggo o 2 linggo hanggang 1 buwan. Bago ka makahuli ulit? Bago makahuli ulit. Ay sa bahaging ito ng ilog, sinasabing binabagsak yung mga basura na inihahatid dito. At sa lugar na yan, sinasabing lumalabas yung katas ng basura na nakakaperwisyo sa ilog. Napakaraming beses na nakipag-dialogue na kami sa DNR. O sa ngayon ng departamento natin nung ina-operate ang dam side nito. Pero wala rin nangyari. Actually, nagkaroon na nga ng demandahan sa Regional Trial Court sapagkat alam namin at batid namin sa ilalim ng Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ay totoong bawal magtatag o magtayo ng anumang dam site o anumang uri ng dam site along the aquifers or even along the waterways. Hindi pa man kami nakakalayo, ito ang malungkot na pangitaing bumungad sa amin. Paraiso kung tawagin dati ng mga mangingisda itong ilog ng Ubando dahil sa dami ng mga sariwang isdang nahuhuli dito. Pero ngayon, ang kadalasan daw nilang inaabutan, mga patay na isda. Kung madadama nila yung karaingan nga namin na sana wag nang ipagpatuloy nila yung yung dam site gawa ng mawawalang hype dito, yung kinabubuhay namin dito sa ilog. Yun lang ang mga tanging yaman namin dito, itong ilog lang na ito. Kung magpapatuloy ang polusyon sa ilog ng Ubando, hindi malayong pumanaw ang pag-asa ng maraming buhay na dito umaasa. At sa huli, mapabilang ito sa mahigit 200 patay na ilog sa ating bansa. Dapat sana'y dumadaloy sa 4 na bayan sa Metro Manila ang tubig ng Tulyahan River. Subalit dahil sa matinding polusyon, animoy isa na lang itong malawak na tambakan ng dumi at basura.
Lumalabas sa mga pag-aaral na isinagawa ng pamahalaan, kasama na rin dito yung DNR, na pinakamalaking bahagi ng pollution na napupunta sa mga freshwater bodies natin at sa karagatan ay nagmumula sa domestic waste. Ang ilang residenteng pasaway sa tabi ng tulyahan, tila hugas kamay naman sa pagkamatay ng kanilang ilog. May mga ano dyan, mga pabrika yan eh. Yan, yung mga pabrika na yan, yung mga galing ng mga ano dyan, dito rin ang buhos na. Kahit na nga may nakalagay ng karatula dyan, bawal magtapon dyan, pa rin kami nagtatapon. Noong termino ni Pangulong Joseph Estrada, banner project niya ang Ilog Ko, Irog Ko, na may layuning linisin ang Tulyahan River. Subalit bigo pa rin itong maalis sa listahan ang Tulyahan bilang pinakamaruming ilog sa buong Pilipinas. Clean Water Act of 2004 ang batas na dapat sana'y mangangalaga sa ating mga yamang tubig. Pinapatawan nito ng parusa ang sinumang magtatapon ng dumi at basura sa ating mga ilog at dagat. Ang problema lang, kailangan talaga ng ating mga pinuno ng pamahalaan, ito ba'y nasa national agencies man o sa local government units, na magkaroon talaga ng political will para ipatupad itong mga batas na ito. Piso para sa Pasig. Piso para sa Pasig. Ito ang proyekto ng nakaraan na pinasikat ng dating unang ginang na si Ming Ramos. To unite is to succeed. 1991, nang simulan ang rehabilitation project para sa Pasig River. Ilang taon matapos itong simulan, saan na nga ba napunta ang pisong para sana sa muling pag-awit ng Ilog Pasig? Actually, the Fund of Free Piso para sa Pasig, yung amin na target noon was to raise 50 million. Okay? We got something like 40 million. So we were spending that money for all our advocacy causes for the Pasig River. Relocation ng mga informal settler ang unang hakbang na isinagawa ng Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC. Malaking bahagdan daw kasi ng duming itinatapon sa Pasig River galing sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Visually, aesthetically, malaki yung improvement. Kasi kung mapapakita nyo yung retrato that we took 10 years ago when we started Piso para sa Pasig, it's so entirely different now. Delikado siya. Bakit? Mataas ang toxicity. Oo. Unang, hindi mo na siya makikitang malinaw, maitim siya talaga. And super baho. I think they have to double time. Malaking tanong tuloy ngayon, kung nagasta ba ng tama ang milyon-milyong piso para sa Ilog Pasig. I'd like to believe that there was no misallocation. Diyan natin ginamit yung piso para sa Pasig. Advocacy, pagtuturo. Gusto man namin pasukin yung mga tributaries, hindi namin mapasok. Dahil the funding does not allow us to do that. Hindi naman nalalayo ang nakadidiring kalagayan ng San Juan River bilang isa sa pinakamaruming ilog sa Metro Manila. Mga residente rin ang karaniwang nagtatapon dito. Siyempre may pagkakataon na kailangan mo magtapon, paminsan tatapon kami doon. Kaya naman daw ang basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Subalit mga batang walang muwang ang madalas umanong ginagantihan ng mga ilog. Maraming mga batang mga nagkakasakit, iba-ibang sakit, lalo na kapag tag-ulan, di ba yung mga dengue, ito asthma. Kaya naman ang ilang mamamayan, puspusan ang ginagawang cleanup operation dito araw-araw. Kasi kailangan po ng aming ilog ang dredging. Dahil masyado na pong maraming mga basura ang nasa ilalim na po ng tubig na hindi na po namin kayang gawin. Kailangan na po ng malalaking makinarya na ito. Pag ganyan pong hindi nalilinis ang San Juan River, kami po ang kawawa. Baha po ang aabuti namin dito. Para sa kanila, hindi pa huli upang muling buhayin ang ilog. Salamin ng disiplina ng mga tao ang mga ilog at dagat natin. Buhusan man ng bilyong piso ang rehabilitasyon ng mga ito kung patuloy tayong magiging manhid sa nakaririmarim na kalagayan ng mga ilog at dagat natin. Tsak na peligro ang aabuti natin. Ako si Oscar Oida at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021 Local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes
Ako si Jigo Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.